tanghali po sa inyong lahat. Walang sumagot. Good afternoon. Kumusta kayo? Okay lang. My dear brothers and sisters, from the first reading of today, the Acts of the Apostles, there is something here that really caught my attention last night. The reading is about King Agrippa and Bernice paying a visit to Festus. And Festus took the responsibility or took the opportunity to explain the situation to the king. And he said, "There is a man here left in custody by Felix. When I was in Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and demanded his condemnation. I answered them that it was not Roman practice to hand over an accused person before he has faced his accusers and had the opportunity to defend himself against their charge." Festus was telling the king, alam naman natin sa Roma at sa mga nasasakop ng Roma, hindi natin pinaparusahan ang isang tao na nasasakdal nang hindi mo na dinidinig ang kanyang kaso, nang hindi mo na niya nakakaharap ang mga nag-aakusa sa kanya, nang hindi siya napagbibigyan na magpaliwanag ng sarili. It caught my attention because if you summarize these words, it means two things, two words: due process. Due process. A man is accused, he has the right to defend himself. He has the right to prove his innocence. And it means that due process applies to all. Due process functions not only when the powerful are involved, but more so when the powerless are. Due process. Hindi lamang ito para sa mga may kapangyarihan, ang due process ay para sa mga mahihirap din at walang kapangyarihan. Everyone is given a chance to defend himself, to prove his innocence. Everyone. Not only the powerful, not only the rich, not only those who have influence, but more so the poor. Sadly, it is not always true here in our country. Nakita natin yan at patuloy nating nakikita. Kapag mahirap ka, papasukin ang bahay mo, dadamputin ka, at nung mga nakaraang taon, papatayin ka na lang. Kaya nga ang tawag ay extrajudicial killing, meaning labas sa judicial process, out of the judicial hold, EJK. Pero kapag mayaman ka, kapag ikaw ay makapangyarihan, ilalagay ka pa under protective custody. Kaya tuloy yung ibang mga tao, ibang mga Pilipino, nawawala na ng tiwala sa ustisya. Kasi sasabihin, mahirap kami, ano magagawa namin? Wala kaming kapangyarihan. Walang tutulong sa amin. They don't believe in justice system anymore. Justice is only for the rich. But that should not be. Because due process, number one, requires giving opportunity to be listened to. Kahit naman po siguro sa mga magulang na nandirito, sa inyong mga anak, agad-agad nyo ba silang paparusahan?
Hindi ba't tinatanong mo na, bakit mo ginawa ito? Bakit mo sinira yan? At hinihintay natin ang paliwanag ng ating anak. Sa mga mag-asawa, hindi ba't hindi nyo naman dapat akusahan ang isa't isa? Bakit nakita kitang ganon? Magpaliwanag ka. Kasi baka meron namang tamang paliwanag, meron namang maayos na paliwanag. Sapagkat ang katarungan ay nagbibigay ng pagkakataong mapakinggan. And due process, secondly, respects the right of any person. It respects human dignity. When you give a person a chance to explain himself, you respect his human dignity. Yung mga binaril na lamang, yung mga pinatay na lamang, nabigyan ba sila ng pagkakataong mapakinggan? Buti pa tong isang Romano na pagano, naniniwala sa due process. Sabi niya, dapat bigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero tayo, na itinuturing nating mga Kristiyano ang ating mga sarili, ilan sa atin ang natuwa? Ilan sa atin ang natahimik na pumalakpak nung nakita natin ang mga drug addict na isa-isang pinapatay ng walang kalaban-laban? Buti nga sa kanila, sa wakas, matatahimik na rin ang barangay natin. Pero, let us be honest, tumahimik ba talaga? Naging mapayapa ba talaga? Nawala nga ba talaga ang droga? O baka ito'y isa lamang kompetisyon? My dear brothers and sisters, in the gospel, Jesus asked Peter 3 times, "Peter, do you love me?" And when Peter said, "Yes, Lord, you know that I loved you," Jesus gave Peter a task. Feed my lambs. Tend my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Alam nyo, kung ang simbahan, ang mga obispo at mga pari ay nagsasalita laban sa mga nangyayari sa ating paligid, kung ang mga obispo at mga pari ay nagsasalita laban sa AJK at kawalan ng due process, lagi nyo nalang tandaan, ginagawa lang ng mga obispo at mga pari ang kanilang mga misyon. Alagaan mo ang aking mga tupa. I guess that is what we should ask Saint Rita on her feast day. She is the patroness of impossible cases. And we believe that with God working, we know that nothing is impossible. Kaya ang panalangin natin, sana makatagpo ng katarungan yung mga inapi. Maparusahan ang mga dapat parusahan. Makulong ang dapat makulong. Mahuli ang dapat mga mahuli. Sapagkat sa Diyos, walang bagay na imposible. Amen.